Good day, everyone. My name is Jonalyn Obra. I will be the first one to discuss the topic, then followed by Abner Cadite, Marian Navarro, Lauren Jean Curaming, and Yasamin Lumagot. You should listen to these reports on healthcare programs and drug abuse education because it's important for several reasons. First, public awareness. These reports provide valuable information to the public about the state of healthcare programs and the effectiveness of drug abuse education efforts. This awareness can lead to informed decision and actions. Second, accountability. Reports hold healthcare programs and educational initiatives accountable. Third, improvement. By listening to these reports, it's possible to identify areas that require improvement, whether it's gaps in healthcare coverage or the need for more effective drug abuse education strategies. These reports can guide enhancement. Healthcare program and drug abuse education. The healthcare program provides health monitoring and protective supervisions, personal care assistance, and specialized therapeutic services to help seniors manage and overcome the effects of a stroke, Parkinson's disease, arthritis, diabetes, Alzheimer's disease, and other chronic health conditions that impact their activities of daily living and independence. Example, mental health care, dental care, laboratory and diagnostic care, substance abuse treatment. Sa pangkalahatan, ito ay isang programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga matatanda na may mga pangmatagalang karamdaman para sa kanilang kalusugan at kalayaan sa pamumuhay. Ang pangunahing pangangalaga sa kalusugan ay tumutukoy sa mahalagang serbisyong pangkalusugan na inilaan sa mga individual sa isang komunidad sa abot kayang presyo. Ipinropose ito ng World Health Organization na nagbibigay diin sa halaga ng partisipasyon ng komunidad sa pamamagitan ng pagkilala sa ilang mga kadahilanan sa lipunan, ekonomiya at kalikasan. Ito ay kinabibilangan ng mga pangunahing serbisyong kinakailangan upang matugunan ang araw-araw na pangangailangan sa kalusugan, tulad ng mga paminsang check-up sa pamilyang doktor o mga pagbisita sa mga klinika para sa may maliit na kita. Primary health care's role and benefits. The major role of primary health care is to provide patients with continuously and comprehensive care. It also assists in connecting the patients with various social welfare and public health services established by the relevant governing bodies and other organizations. A primary health care center's other key purpose is to provide quality health social services to the unprivileged parts of society. So para mas maintindihan natin ang pangunahing papel ng pangunahing kalusugan ay magbigay ng patuloy at komprehensibong pangangalaga sa mga pasyente. Ito rin ay tumutulong na ikonekta ang mga pasyente sa iba't ibang serbisyong panlipunan at kalusugan ng pampubliko na itinatag ng mga kinauukulang pamahalaan at iba pang organisasyon. Ang isa pang layunin ng mga sentro ng pangunahing kalusugan ay magbigay ng di-kalidad na kalusugan at serbisyong panlipunan sa mga hindi swerteng bahagi ng lipunan. Types of healthcare programs and services. Home and community-based services. Example, personal care services. Mauni siya ang nag-train sa mga caregivers nga i-assess ang tao sa iyang pang-adlaw-adlaw na bulaton, like bathing, dressing, grooming, and meal preparation in their own homes. Dili na nimo kailangan na magawas pa. Second, hospital-based care and clinical programs. Example, emergency department services. This hospital provide emergency care for critical and life-threatening conditions such as trauma, heart attacks, and strokes. Heartbroken is not included. Third is
subspecialty outpatient care programs. Kini siya nag-focus sa mga specific medical conditions or patient populations. Example, cancer center, diabetes clinic, pain management center. Kung naay outpatient, naasabta inpatient. Based on my research, ang outpatient daw o inpatient ay dalawang uri ng pasilidad sa kalusugan at mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Outpatient care ay ang pagpunta sa doktor para sa check-up, dental cleaning o pagkuha ng mga laboratory test sa isang diagnostic center. Hindi kinakailangan na mag-overnight ang pasyente para sa mga ito. Otherwise, inpatient ay tumutukoy sa mga pasyente na kailangang manatili sa ospital o pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan ng mas matagal, kadalasang isa o higit pa na gabi. Kini siya ni siya sa mga taong lala og sakit. Kung gusto pa nimong mabuhi, magstay jud ka. Pero kung mas dugay ka sa ospital, mas dako ang gasto, mauna ang uban, muhawa na lang. Fourth is toward a coordinated and integrated approach to delivering healthcare services. Fifth, the patient and family-centered medical home who are providing healthcare. So ngayon, pag-uusapan natin kung sino yung mga taong nagpo-provide or nagbibigay ng alagang pangkalusugan. Unang-una ay ang government o gobyerno. Ang mga programa na tulong mula sa pamahalaan para sa kalusugan ay nag-aalok ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang grupo ng tao. Una ay ang pamilya na may mga anak na may kapansanan at espesyal na pangangailangan sa kalusugan. Pangalawa ay ang pamilyang may kakaunting hanggang katamtamang kita na walang inilalabas na benepisyo mula sa kanilang employer para sa kalusugan. Hindi kayang magbayad para sa pribadong serbisyo ng kalusugan. Hindi kayang magbayad para sa mga co-payment o bahagi ng gastos sa serbisyo ng kalusugan. Ang mga programa ng tulong mula sa pamahalaan sa kalusugan tulad ng Medicaid ay nagbibigay ng sakop o serbisyo para sa mga nabanggit na grupo ng tao. Ito ay para matiyak na ang kalusugan ay ma-assess ng mga nangangailangan kahit sa mga pamilyang may limitadong kita o may mga miyembro ng pamilya na may mga espesyal na pangangailangan. Okay, let's proceed to our next topic. Drug abuse. What is drug abuse? Drug abuse or substance abuse refer to the use of certain chemicals for the purpose of creating pleasurable effect on the brain. There are over 190 million drugs used around the world, and the problem has been increasing at alarming rate, especially among young adults under the age of 30. Drug abuse is a sin virus different age group, and individuals from nearly all walks of life and social economic strata. However, men are more likely abuse drugs than women. Single people are likely than married individual, and urban welder more likely rural welder. Personnel, street children, and young individuals are also more likely to abuse drugs. The 10 causes of drug use. It's important to note that drug use is a complex issue influenced by the combination of those factors, and prevention and treatment effort often to focus on addressing those underlying causes. Kaya mahalagang tandaan na ang paggamit ng droga ay isang komplikadong issue na naiimpluwensyahan ng kombinasyon ng mga salik na ito, at ang mga pagsusumikap sa pag-iwas at paggamit ay kadalasan nakatuon sa pagtugon sa mga pagbabantayan ng dahilan na ito. First is peer pressure.
Pressure from the friend or social circles can lead individual to try drug to fit in or be accepted. Number 2, stress and camping. Some people turn to drug as a way to cope with stress, anxiety, or emotional pain. 3. Curiosity. Curiosity about the effect of drug can lead individual to experiment. 4. Genetic. Genetic factor can play a role in a person's susceptibility to drug addiction. Number 5. Mental health. Individual with mental health issue may use drug as a form of self-medicine. 6. Environmental factor. Growing up in an environmental where drug use is the prevalent can increase the likelihood drugs experimentation. 7. Availabilities. Easy access to drugs can contribute to their use. 8. Societal and cultural factor. Cultural norms and societal acceptance or rejection of drug use can influence behavior. 9. Media influence. Media portrayal of drug use can romanticize or normalize it. 10. Biological factor. Some individuals may be more biologically predisposed to addiction due to the brain chemistry. Facts you should know about drug use disorder. First, drug abuse and addiction, now both group as substance or drug use disorder, is a condition characterized by a self-destructive pattern of using a substance that leads to significant problems and distress, which may include tolerance to or withdrawal from the substance. Ang pag-abuso sa droga at pagka-addict na ngayon ay tinutukoy bilang substance o drug use disorder ay mga pattern na nakakasira sa sarili ng paggamit ng substance na nahumantong sa makabuluhang pagkabalisa at potensyal na pagpapaubaya o pag-alis. People can abuse virtually any substance whose ingestion can result in a euphoric feeling. Symptoms of drug problem include recurrent drug use that result in legal problems, occurs in potentially dangerous situations, interfere with important obligations, result in social or relationship problems, tolerance, withdrawal, symptoms, using a lot of the drug or for a long period of time, persistent desire to use the drug, unsuccessful efforts to stop using the drug, neglecting other aspects of the life because of their drug use, and spending inordinate amounts of time or energy getting using or recovering from the effects of the drug. Tama sa mga sintomas ng problema sa droga ang paulit-ulit na paggamit ng droga na nagre-resulta sa mga legal na problema. Nangyayari sa mga potensyal na mapanganib na sitwasyon na nakakasagabal sa mahalagang obligasyon. Nagre-resulta sa mga problema sa lipunan o relasyon, pagpapaubaya, pag-alis, mga sintomas paggamit ng maraming gamot o sa habang panahon. Patuloy na pagnanais na gamitin ang gamot, hindi matagumpay na pagsisikap na ihinto ang paggamit ng problema sa droga, ang paulit-ulit na paggamit ng droga sa iba pang aspeto ng buhay. Dahil sa paggamit ng droga, nangyayari sa mga potensyal, pagugol ng labis na oras o lakas sa paggamit, pagbawi mula sa mga nakakasagabal sa mahalagang obligasyon. Nagre-resulta sa mga problema sa lipunan o relasyon, pagpapaubaya, pag-alis, mga sintomas paggamit ng maraming gamot o sa habang panahon. Patuloy na pagnanais na gamitin ang gamot, hindi matagumpay na pagsisikap na ihinto ang paggamit ng gamot. Pagpapabaya,
sa iba pang aspeto ng buhay dahil sa paggamit ng droga at pagugol ng labis na oras o lakas sa paggamit o pagbawi mula sa mga epekto ng gamot. Specific of drugs on the brain can somewhat vary depending on the drug that is being used. Virtually every substance that is abused has an effect on the executive functioning areas of the brain. Drugs particularly affect the brain's ability to inhibit action that the person would otherwise delay or prevent. Habang ang mga particular na gamot sa utak ay maaaring medyo mag-iba depende sa gamot na ginagamit. Halos lahat ng sangkap na inabuso ay may epekto sa mga executive functioning area ng utak. Ang mga gamot ay particular na nakakaapekto sa kakayahan ng utak na pigilan ang mga aksyon na kung hindi man ay maantala o mapipigilan ng tao. There is no single test that can definitively diagnose someone with a chemical use disorder. Healthcare professionals assess these disorders by gathering comprehensive medical, family mental health information, as well as securing a physical examination and lab tests to assess the sufferer's medical state. Lang isang pagsubok na tiyak na makakapag-diagnose ng isang tao na may mga sakit sa paggamit ng kemikal. Tinatasan ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan ang mga karamdamang ito sa pamamagitan ng pangangalap ng komprehensibong impormasyong medikal, pamilya, kalusugan ng isip at pati na rin ng pagkuha ng pisikal na pagsusuri at mga pagsusuri sa laboratorio upang masusuri ang kalagayang medikal ng mga nagdurusa. Options for substance abuse disorders remain largely underutilized by most people who suffer from these conditions. What types of drugs do people commonly abuse? Individuals many abuse almost any substance. Thus, engagement can result in aerobic high feeling. While many are aware of the abuse of illegal substances like alcohol or illegal drugs, marijuana in most states, and cocaine, less well known is the fact that inhalants like household cleaners and over-counter indication like cold medicine are some of the most commonly abused substances. The following are many of the drugs and types of drugs that people commonly abuse and or result in independence. Alcohol, amphetamines, anabolic steroids, caffeine, cannabis, catenans, cocaine, ecstasy, hallucinogens, inhalants, nicotine, opiates, phencyclidine, sedative, hypnotic, or anxiety drugs. You provide a list of common drugs that people commonly abuse or become dependent on. This substance can indeed have serious health consequences when misused. If you have any specific question or need more information about any of these drugs, please feel free to ask. What are symptoms and signs
of drug use disorder. First bullet, recurrent substance use that prevents the sufferer from meeting significant responsibilities at work, school, or home. Second bullet, recurrent legal problems as a result of drug use. And the third bullet, the person has a persistent urge to take the drug or has unsuccessfully tried to decrease or control the drug use. Ang mga sintomas na inilarawan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng substance use disorder, isang kondisyon na nailalarawan sa paulit-ulit na paggamit ng substance na nakakasagabal sa paggana sa trabaho, paaralan o tahanan. Bukod pa rito, ang mga individual na nakakaranas ng karamdaman na ito ay madalas na nahaharap sa paulit-ulit na legal na isyu dahil sa kanilang paggamit ng droga. Maaari rin silang magkakaroon ng malakas, patuloy na pagnanasa para sa sangkap at nahihirapang bawasan o kontrolin ang kanilang paggamit ng droga sa kabila ng mga pagtatangka na gawin ito. Ang paghingi ng profesional na tulong mula sa mga tagapagbigay ng pangangailangang pangkalusugan o mga espesyalista sa pagkagumon ay mahalaga para sa wastong pagtatasa, pagsusuri at pagbuo ng isang naaangkop na plano sa paggamot. Recurrent drug use despite significant resulting drug-related problems in the person's life. For example, in situations that may be physically dangerous cause recurrent legal problems as a result of drug use. Repeated social or relationship problems as a result of a worsened by the drug's effects. Continued drug use in spite of continued or repeated social or relationship problems as a result of or worsened by the drug's effects. Kapag ang isang individual ay patuloy na gumagamit ng droga sa kabila ng nakakaranas ng malaking problema sa kanilang buhay tulad ng mga panganib na sitwasyon, legal na problema o panlipunan at mga isyu. Sa relasyon na nagresulta mula sa paggamit ng droga, ito ay isang sinyalis ng substance use disorder. Ang karamdamang ito ay nagpapakita bilang paulit-ulit na paggamit ng droga sa kabila ng mga negatibong kahihinat na nadulot nito. Bukod dito, kapag ang isang tao ay patuloy na gumagamit ng mga droga kahit na naharap sa patuloy na mga problema sa lipunan o relasyon na dulot ng mga epekto ng droga, ito ay higit na nagpapahiwatig ng kalubhaan ng disorder. Ang paghingi ng profesional na tulong mula sa mga tagapagbigay ng pangangailangang pangkalusugan o mga espesyalista sa pagkagumon ay napakahalaga sa mga ganitong kaso dahil maaari silang magbigay ng wastong pagtatasa, pagsusuri at naangkop na mga opsyon sa paggamot. Tolerance, which is either a markedly decreased effect of the drug or a need to significantly increase the amount of the substance used in order to experience the same high or other desired effects. Withdrawal, which is defined as either physical or psychological signs or symptoms consistent with withdrawal from a specific drug or taking that drug or one chemically close to that drug in order to avoid developing symptoms of withdrawal. Larger amount of the drug are taken or for longer than intended. Sa konteksto ng karamdaman sa paggamit ng sangkap, dalawang karagdagang mahalagang pamantayan ang pagpapaubaya at pag-alis. Ang pagpapaubaya ay tumutukoy sa isang pinaliit na epekto ng isang gamot o ang pangangailangan para sa mas mataas na halaga upang makamit ang ninanais ng mga epekto. Ito ay maaaring humantong sa pagpataas ng paggamit ng droga upang mapanatili ang ninanais na mataas ang withdrawal. Sa kabilang banda ay nagsasangkot ng karanasan ng pisikal o psikolohikal ng mga palatandaan at sintomas kapag binabawasan
o itinigil ang paggamit ng droga. Upang maiwasan ang mga sintomas ng withdrawal, ito ang mga individual ay maaaring magpatuloy sa paggamit ng gamot o lumipat sa isang katulad na gamot. Ang pag-inom ng mas malaking halaga ng gamot o paggamit ito para sa mas matagal na tagal kaysa nilalayon ay isa pang indikasyon ng substance use disorder. Itinampok ng mga pamantayang ito ang komplikadong kalikasan ng pagkagumon at ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga individual sa pagkontrol ng kanilang paggamit ng droga. Ang paghahanap ng profesional na tulong ay mahalaga para sa pagtatasa, pagsusuri at naaangkop na paggamot. A person spends excessive amounts of time either getting, using, or recovering from the effects of the drug, craving strong urges to use the substance. The person significantly lessens or stops engaging in important social, recreational, work, or school activities because of the substance use. The person engages in negative decision making and that he or she continues to use the drug despite knowing that he or she suffers from ongoing or recurring physical or psychological problems caused or worsened by the use of the drug. Sa konteksto ng karamdaman sa paggamit ng sangkap, mayroon ilang karagdagang pamantayan na dapat tandaan. Kabilang dito ang labis na oras na ginugol sa pagkuha, paggamit o pagbawi mula sa mga epekto ng gamot. Matinding pananabik o pag-uudyok na gamitin ang sangkap. Makabuluhang pagbawas o pagtigil sa mga mahalagang aktibidad sa lipunan, libangan, trabaho o paaralan. Dahil sa paggamit ng droga at patuloy na paggamit ng mga negatibong desisyon, na uugnay sa paggamit ng droga at patuloy sa paggawa ng mga negatibong desisyon. Nauugnay sa paggamit ng droga sa kabila ng patuloy na physical o psikolohikal na mga isyu. Itinampok ng mga pamantayang ito ang nakapipinsalang epekto ng paggamit ng substance sa iba't ibang aspekto ng buhay ng isang individual. Ang labis na oras na inilaan sa pagkuha at paggamit ng gamot ay maaring makagambala sa mga personal na responsibilidad at relasyon. Ang matinding pananabik at nakakatulong sa kahirapan sa pag-iwas sa paggamit ng droga. Ang mahalagang aktibidad ay maaaring mapabayaan o tuluyang iwanan na humantong sa higit pang mga problema sa lipunan at trabaho. Sa wakas, sa kabila ng kamalayan sa mga negatibong kahihinatnan, ang mga individual ay maaaring magpatuloy sa paggamit ng droga na nagpapakita ng mapaghamong kalikasan ng pagkagumon. Ang pag-unawa at pagkikilala sa mga pamantayang ito ay napakahalaga para matukoy at matugunan ang mga karamdaman sa paggamit ng sangkap ng epektibo. Ang paghahanap ng profesional na tulong ay mahalaga para sa komprehensibong pagtatasa, pagsusuri at pagbuo ng isang naangkop na plano sa paggamot na iniayon sa mga pangangailangan ng individual. Thank you all for taking the time to listen to my report. I truly appreciate your attention and engagement. It means a lot to me that you were interested in what we had to say. If you have any questions, clarifications, and suggestions, just ask me.